Hello mga kasno! Good morning! Kamusta na po kayong lahat? Ako nga po pala si Divina Robertson, nakatira dito sa Canada, married to my Canadian husband, mom of twin boys na si Lance at si Lincoln. At meron din po kaming makulit na fur baby na si Cookie. At nasa unahan ko po pala sila, akala ko nasa likuran ko. Kamusta na po kayong lahat? At nandito na po tayo ngayon, finally! Spring! Yay! Tignan nyo po, napakaganda. O, di ba? Spring na talaga.
Hello! Andito naman po tayo ngayon sa Dollarama at bibili po ako ng mga bulbs. Ayan, tulad nitong mga 'to, ng onion at yung iba pang bulbs ay hahanapin ko po. Kasi yung mga squirrel, yung iba kong bulbs, yung mga tulips, napakadami nila, pinaghukay. Pinagtitripan nila, hinuhukay nila, hindi ko alam kung saan nila nilalagay. Ang dami-dami na ngang nagkalat dito na pine tree, parang hindi pa sapat sa kanila yung mga pine cones, yung mga ano pa ang bulbs ko pa ang pinag-iinitan. So bibigyan ko pa sila ng mas marami. Eto naman po tayo ngayon, isa sa mga nakakapagpasaya ng aking puso ay ang changing ng season. 'Di ba? So ngayon makikita mo na ibang-iba na talaga, sobrang excited. Etong tinuturo ko na po 'yan ay first time ko lang siyang nakita na greenhouse siya para lang sa paso at ang dami na talagang mga pangtanim. Feel na feel mo talaga na spring is in the air. Bumili ako nitong ground cover for nung ilang taon ang nakakalipas. Hindi pala siya maganda, nasira agad siya. Kaya ang binili ko yung ginagamit na ng mga farmer na ground cover. May kamahalan siya pero sobrang worst talaga yun. At ito namang kukuhanin ko, ito yung 'pag nagga-garden ka, yung, para 'pag lumuhod ka, hindi masakit. Sana pala kinuha ko na rin yung katabi niya. Yung katabi niya kasi kapagka magtatanim ka ng damo, puwede mong ilagay para hindi siya kakainin ng mga ibon o kaya kung may alaga kang katulad ni Cookie, kinukutkot-kutkot. At eto mga ka-snow, bakit ba ako bumili nito? Ang dami na palang nabili sa'kin ni Mushi last year na mga para sa halaman. Meron pa pala ako at bumili ako nito. Pero okey lang dahil mahilig naman tayo magtanim. 'Di ba ang dami mong pagpipilian dito at nagmahalan na po talaga ang presyo dito sa Dollarama. Ang dami niya ng mga tinaas at ito na yung mga bulbs. So, eto pong mga bulbs na 'to, ma-share ko lang po sa mga hindi nakakaalam, hindi lahat ng bulbs ay kayang mag-survive sa Canadian winter. Tulad ng, mga gladiols, tsaka yung nasa taas niya yung anemone, kailangan mo siyang bunutin. Tinry ko siya gawin last year tsaka nung nakaraang pa ring taon bago mag-last year na, pagtungtong ng bago mag-fall, binunot ko na siya tapos, pinanood ko pa sa YouTube kung paano yung proper way ng storing ng bulbs. Hindi rin siya nabuhay sa akin. Kaya every year ganito na lang ang ginagawa ko, bibili na lang ako ng ganyang bulbs. Ang mga nabubuhay po ritong bulbs sa harsh Canadian winter, tulips, daffodil. 'Yun ang mga nabubuhay na bulbs at siya rin ang mga pinag-iinitan ng squirrel. At mai-share ko lang po, hindi ko gusto 'tong self-checkout kasi para sa akin yung mga tao dapat na may trabaho ay nawawalan ng trabaho dahil pinalitan na sila ng machine. At saka yung human interaction, nawawala na rin yung human interaction, 'di ba? Na dito tulad halimbawa, 'di ba, kapagka may cashier, 'di ba, pagod ka na sa trabaho tapos o kaya ano yung may makakausap ka na, "Hey, how is it going?" Yung mga ganun, wala nang ganun kasi wala nang cashier, eh, makina na yung ano mo, yung kaharap mo, 'di ba? So nawawala na ng trabaho yung mga tao, pagkatapos wala pang human interaction. Kaya sana ibalik yung tao talaga na cashier, although may mga store pa rin talaga na iilan na lang talaga sa mga grocery store. Pag nagpupunta kami, lagi-lagi either isa o dalawang tao na lang talaga yung cashier. Tapos lahat na lang puro self-checkout. So sana mabalik yung tao talaga na cashier ang kaharap mo. Napakaganda po ng panahon mga ka-snow. Enjoy po natin 'to. Hello mga ka-snow! Ang ganda po ng panahon ngayon pero lumamig. Malamig. What? No, I rub my feet. So ipapakita ko po sa inyo yung bulb na binili ko. Dito ko na lang i-haul. Hindi ko na i-haul sa bahay. So bumili po ako nito. Gladiolus, onions, dahlia, ito po, at saka shugi. How much na siya? 17 something. $22. No, that's what I put in there, $22. Oh, how much? $17.41. May mga ka-snow, punta tayo sa Food Basics.
mag-ingat tayo sa pagtawid at huwag tayong patanga-tanga. Yeah. Ayan, tulad po niyan. May mga lupa na po. So, yan po ang isa sa mga sign ng spring. May lupa na. Tapos may rose. Ayan ang mga rose. Milk. Just gonna grab a cart. Okay. Did you know you're shopping the best prices in Ontario? That's right. We did it again. Food Basics ranked #1 for price and promotions in the 2024 Unlucky Retailer Preference Index, and is voted #1 for low prices in leisure and Wow City. And we couldn't have done it without you. Thanks for your support. I'm gonna get plastic. Moshi, can you plastic it, please? I'm Wait. just gonna get this. Actually, I'm gonna get salad. Okay, you go check the date. You pick what you want, but check the days. Montreal and Yeah, it's good. what? I was just looking at that. And Okay. Okay. So, tapos na tayo mag-grocery mga ka-snow. I-haul na lang natin dito ng mabilisan. Lagi po kaming nag-grocery. Ang binibili namin palagi, yung laging nauubos agad-agad, gatas tsaka tinapay, tsaka yung mga prutas. Gatas, tinapay, prutas, saging, salad, yung ganun po. So, every 3 days, kailangan namin talagang bumili. Yung mga ganito po, nasasabit. Nasasabit-sabit na lang sila. Kasi ganun talaga, may mga nasasabit-sabit. Pag lumabas ka na ang bibilin mo ay pangangailangan mo lang, may mga bagay talaga na sumasabit. Expected na yan. So, ang total po ng lahat ay cold cuts. $48. Ito po. Bawang. So, $48.
and 0.1 cent. Ito po mga ka-snow, ito po, tinatry ko talaga magpatubo ng tawag dito ng tinatry ko po talaga magpatubo ng kamote. Yung pinakaunang-unang kamote ko pong pinatubo, ang nangyari po, ang bagal magsibol ng dahon. Yung sumunod naman pong kamote, may 1 buwan na siya. Tapos, puro lang po siya, puro tawag dito, ugat. So, ayos yan. Sabi ko po sa inyo, may mga sumasabit, di ba? Si Lance po, tsaka si Lincoln, at tsaka si Cookie, nandoon po sila sa bahay ng lola nila. Okay, here. Ay mga ka-snow, nag-car wash po kami ni Mushi, kami na yung naglinis ng kotse. Ang ginawa po namin, pag po kami, hati kami, tawag dito, yung taghati kami, may sponge siya, may sponge din ako, tapos, ayan, ang linis, di ba? May sponge siya, may sponge din ako, as pinagsabay namin to, tapos, ako dito sa kabila, tapos siya naman sa kabila, kaya mabilis po kaming natapos. Tulong-tulungan. Ayan po yung food, dito kami una nagpunta sa Dollarama, tapos yan, food basic. Ayan, nakikita nyo, marami na pong lupa, di ba? Yan na talaga ang senyales na andito na ang spring. Oh. It's luto time! Kung hindi mo alam ang lulutuin mo, magluto na tayo. Ang ginagawa ko po ngayon ay katulad lang ng stuffing ng turkey. So, lagay mo lang tong breadcrumbs doon sa yung ginamit ko kanina na blender. Hindi siya food processor. So, ilagay mo lang yung breadcrumbs sa food processor, pati yung onions. Paghaluin mo lang sila. Lagyan mo ng konting tubig na mainit at pagkatapos, hiwain mo yung pork loin. Ang gagamitin natin sa ganitong recipe ay pork loin. Pag nahiwa mo na, ay ilagay mo na tong stuffing na to at pagkatapos, bago mo to gawin, huwag niyo po akong gayahin dahil hindi ko sinigurado na wala akong twine. Ang ginamit ko rito ay sinulid! Yes! Nagpakahirap po ako dahil sinulid ang aking ginamit at huwag niyo po akong gayahin. So, tatalian niyo lang to ng ng twine at pagkatapos ay ilalagay niyo sa i-bake niyo siya ng 375 degrees sa loob ng Celsius sa loob ng 40 minutes. Kung ayaw niya 375, 350 degrees Celsius pero hahaba yung oras niya. Yun, masarap po itong kapartner kapag may gravy, pagkatapos, nasa inyo na kung anong gusto nyo kapartner, kung french fry, mashed potato, o kanin. Pero dahil ako ay Pilipino, ang ipapartner ko rito ay, tanananet, correct, kanin, syempre. So, try nyo po itong recipe na to kapag may pork loin kayo, lagyan nyo po ng stuffing, kapag may mga tira-tira kayong mga, tawag dito, pag may mga tira-tira kayong breadcrumbs, lagyan nyo ng onion. At maganda siya lalo na kapag winter. O hindi winter, yung panahon na malamig. Kasi kahit spring dito malamig pa rin. Try niyo po mga ka-snow.
At eto naman po ang version ng aking chicken inasal. At ilalagay ko rin siya sa oven. Ito naman ay ulam para bukas. So, instead na yung traditional na iihawin, ibibake ko siya para isang ano na lang, para makasave ng time, at the same time, makasave rin tayo ng energy.